Kabanata 3, mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino. Tsismisan. Gaya nga ng sabi ni Rico Blanco sa kanta niyang Tsismis, ang tsismis ay ang pambansang marihuana ng bansa. Ibig sabihin, hindi na iiwasan. Ito ay bahagi na ng ating buhay. Parte na ito ng kulturang Pilipino at hindi na mawawala. Ang kahulugan ng tsismisan ay ang pag-uusap o pagpapalitan ng mga impormasyon tungkol sa buhay ng ibang tao na kadalasan ay hindi tiyak kung totoo o hindi. Karaniwang nilalayuan o iniiwasan ang mga tsismoso at tsismosa. Bakit? Bakit pwede tayong mapahamak? May mga impormasyon na hindi nila alam kung totoo ba o hindi at wala silang batayan o proof. Pero marami rin ang mahilig makipagkwentuhan sa kanila. Natural lamang na maintriga ang mga tao sa mga sikreto at baho ng iba. Ang mali sa pagiging tsismoso o tsismosa ng mga Pinoy ay ang pangtsitsismis na hango sa inggit na naging pasimpleng paraan upang makapanakit sa kapwa at mga kaaway. Bakit man nagkakaroon ng inggit? Ito ay dahil maaaring hindi kayang gawin ng mga tsismoso o tsismosa ang ginagawa ng taong kanilang pinagtsitsismisan. Kaya nagkakaroon ng inggit at paninira upang makapanakit sa kapwa. Ano ang mga legal na aksyon kaugnay sa tsismis o ito ang mga kaso na pwede natin isampa sa mga tao na tayo ay pinag-uusapan o sa mga tsismoso at tsismosa. Una ay ang libelo o libel, nakasaad sa Article 353 ng Revised Penal Code. Tumutukoy sa paninirang puri na ginagawa sa pamamagitan ng nakasulat, nakaimprenta o anumang media tulad ng dyaryo, social media o vlog. Halimbawa, pag-post sa Facebook ng maling paratang laban sa isang tao. Ano ang parusa? Maaaring makulong o pagmultahin. Tandaan lamang, kapag libelo o libel nakasulat, nakaimprenta o anumang media, halimbawa pag-post sa Facebook ng maling paratang laban sa isang tao. Sunod is slander o paninirang puri sa salita. Tumutukoy sa paninirang puri sa pamamagitan ng pagsasalita o pagkalat ng masamang balita tungkol sa isang tao. Tandaan lamang, slander, paninirang puri sa pamamagitan ng pagsasalita. Halimbawa, pagchismis na may ginawang masama ang isang tao kahit hindi naman totoo. Pwede kayong sampahan ng kasong slander. Ano ang parusa? Pagkakakulong o multa. Depende sa bigat ng paratang. Simple slander o grave slander. Simple slander, paninirang puri sa pamamagitan ng salita na hindi gaanong mabigat, ibig sabihin mababaw ang epekto sa dangal ng isang tao. Kapag naman sinabing grave slander, malubhang uri ng paninirang puri sa pamamagitan ng salita na labis na nakasisira sa dangal, puri o reputasyon ng isang tao. Grave slander, malalim. Simple slander, mababaw. Grave slander, malalim. Cyber libel, libel na ginagawa sa pamamagitan ng internet o social media. Cyber libel, cyber, ang ginagamit ay internet o social media. Halimbawa, pagpapakalat ng chismis sa Facebook o X, dating Twitter, na nakasisira sa reputasyon ng isang tao. Umpukan, tumutukoy sa isang maliit na grupo ng taong nag-uusap hinggil sa mga usaping ang bawat kasapi ay may interes sa pinag-uusapan na maaaring may kabuluhan sa kanilang personal na buhay, katangian, karanasan o kaganapan sa lipunan. Ibig sabihin, ang umpukan ay mas maganda kaysa sa chismisan. Sa chismisan, pinag-uusapan ang buhay ng isang tao na hindi naman natin alam kung totoo o hindi, sinisiraan at nag-inggit. Sa umpukan, bagamat hindi formal, dito ay may interes ang pinag-uusapan, may kabuluhan, may makukuhang aral o lesson na maaaring tungkol sa personal na buhay, katangian, karanasan o kaganapan sa lipunan. Hindi maitatanggi na informal ang naturang umpukan sapagkat
sapagkat malayang nakapagpapahayag ng kani-kanilang saloobin ang bawat kasapi. Ito ay maaaring maganap sa kalye tulad ng mga tumatambay sa tabi ng kalsada, sa tindahan o kahit sa harap lamang ng bahay. Maaari rin itong makita sa trabahong pinapasukan na ang kalimitang paksa ay tungkol sa sahod, polisiya, pamumuno at promosyon. Umpukan pwedeng mangyari sa kahit na saang sulok o lugar ng isang bansa. Pero may makukuhang aral. Halimbawa nga dito, sa hanap buhay o trabahong pinapasukan kapag nagtipon-tipon o kapag nagkaroon ng umpukan o pag-uusap-usap, ang paksa ay tungkol lamang sa sahod, polisiya, pamumuno at promosyon. Ang paksa ay tungkol lamang sa kung ano ang ginagawa ninyo o kung ano ang ginagawa mo sa loob ng isang trabaho. Tsismisan versus umpukan, tsismisan tungkol sa buhay o pribadong usapin ng ibang tao. Umpukan, pagtitipon o pagsasama-sama ng ilang tao upang mag-usap o magbahagi ng ideya. Layunin ng tsismisan, libangan o pagpapalipas oras. Ang umpukan naman magbahagihan ng opinyon, impormasyon, balita o simpleng kwentuhan. Ano ang nilalaman ng usapan sa tsismisan? Madalas tungkol sa ibang tao at maaaring may halong maling impormasyon. Kapag naman umpukan, tungkol sa anumang paksa, balita, karanasan, plano o opinyon. Ano ang epekto ng tsismisan? Maaaring negatibo, nakasisira ng tiwala o dangal ng isang tao. Ano naman ang epekto ng umpukan? Maaaring positibo, nagbubuklod, o nagpapalaganap ng komunikasyon sa komunidad. Halimbawa ng tsismisan, narinig mo ba si Ana raw ay may bagong kasintahan? Raw, ibig sabihin hindi ka sigurado kung ito ba ay kasintahan dahil baka mamaya kaibigan o kamag-anak. Umpukan, nag-umpukan ang mga kabataan sa kanto para magplano ng clean-up drive. Ibig sabihin may magandang o mabuting layunin kaya nagkaroon ng umpukan. Talakayan tumutukoy sa proseso ng pagpapalitan ng ideya o kaisipan para sa isang nararapat o mahalagang desisyon. Mayroong nakatalagang tagapangasiwa sa naturang gawain kung kaya't higit na formal ang gawain ito kumpara sa umpukan. Kung magkakaroon ng ranking o pagkakasunod-sunod, pinakamababa ang pismisan, sumunod ang umpukan at ang pinakamaganda ay ang talakayan o pagpapalitan ng ideya o impormasyon. Ang talakayan ay kadalasang nararanasan sa loob ng isang klase o silid-aralan. Dahil dito, nagkakaroon ng puwang o pagkakataong maipahayag ng mga mag-aaral na maibahagi ang kani-kanilang saloobin o natutuhan sa naturang paksa sa loob ng isang oras na kaakibat ang tulong ng daluguro o guro sa naturang aralin upang tulungan sa pagpapaliwanag ang mga mag-aaral. Ibig sabihin, kapag ang guro ay nagtuturo, ang mag-aaral ay nakikinig, nagkakaroon ng pagpapalitan ng impormasyon. Ang guro ang nagtuturo, siya ang naghahatid ng kaalaman, siya ang nagpapaliwanag ng konsepto, at ang mga mag-aaral ang nakikinig o tagapakinig sa sinasabi ng guro at tungkulin nila na pakinggan, unawain at intindihin ang sinasabi ng guro. Katangian ng mabuting pagtalakay, una, aksesibilidad. Pagiging komportable ng mga mag-aaral sa pagtatanong at pagsagot sa mga katanungan na walang pangamba at ito ay mangyayari lamang depende sa estilo o style ng pagtuturo ng isang guro. Kailangan komportable ang mga mag-aaral para makakilos at makapagsalita ng tama. Hindi palaban, minsan nagkakaroon ng kainitan ang talakayan kung kaya't hindi dapat dumating sa punto na ang respeto sa loob ng klase ay mawala. Kung may nais linawin, kung may nais itanong, magtaas lamang ng kamay ang bata at ipahayag ng maayos o mahinahon ang gustong sabihin. Dapat ay may wastong paggalang. Baryasyon ng ideya, magkaroon ng pagkakaiba-iba ng ideya na maaaring maging instrumento ng mas mainam pang pakahulugan na nakabatay sa mga sagot ng bawat isa. Ibig sabihin, ang iba't ibang ideya ng mga bata ay ay maaari o pwede pang palawakin ng isang guro para mas makabuo
ng panibago at makabuluhang kahulugan. Kaisahan at focus, ang daluguro ang tagapamagitan ng impormasyon o kaisahan sa klase, kung kaya't marapat lamang na handa siya sa pagpapanatili ng kaisahan at focus sa klase. Kaya nga guro, siya ang mangunguna, siya ang leader, siya ang magiging role model. Pagbabahay-bahay, kinasasakupan ito ng individual o higit pang individual patungo sa dalawa o higit pang maraming bahay upang maisakatuparan ang naturang mithiin tulad ng pangungumusta. Bakit ba nangungumusta? Pwedeng dumadalaw sa isang kaibigan o kamag-anak na nagkasakit. Pakikiramay, tayo ay napunta sa burol ng isang taong namayapa na o namatay para damayan ang mga pamilya o taong kanyang naiwan. Paghingi ng pabor para sa proyekto, mas maganda kung tayo ay napunta sa bahay ng taong ating hihingan ng pabor para mas formal. Hindi dapat daanin lamang sa chat o message. Mas maganda kung formal para mas maipaliwanag kung ano ba ang pabor na iyong hinihingi. Makalipunan ang gawain ito dahil tuwirang nakikipag-usap ang isang tao. Ang pagbabakay-bahay ay tradisyong nagpamalas ng mabuting pagpapakilala at pagtanggap ng mga panauhin na pinatutunayan sa mahalagang okasyon sa buhay ng tao tulad ng pista. Siguro naman lahat tayo ay nakaranas ng magpunta sa bahay ng isang tao kapag pista. Tayo ay pakakainin, tatanggapin ng maayos. Pasko, nagmamano kay Ninong at Ninang, araw ng mga patay at kaluluwa at kaarawan. Kaya tayo nagbabahay-bahay. Ikalima, pulong bayan. Karaniwan itong isinasagawa sa isang partikular na grupo bilang isang konsultasyon sa bawat kasapi at paghahanda sa darating na okasyon o aktibidad. Halimbawa, sa isang munisipalidad, kaya nga may mayor o alkalde at siya ay may mga katulong. Sino-sino ang mga tao ito? Ang mga konsehal ng bayan. Sila ay nagkakaroon ng pulong, pag-uusap-usap kung paano gaganapin at paano pagagandahan ang isang okasyon. Leader ang nangunguna sa naturang pulong upang pangasiwaan ng maayos o pangasiwaan ang maayos na daloy ng pagpupulong tulad ng pagbibigay ng sugestyon, mungkahi o opinyon. Ibig sabihin sila ang magtutulong-tulong. Hindi lamang leader ang magsasalita at hindi lamang leader ang mangunguna. Ano ang mga dapat iwasan sa pulong? Malabong layunin sa pulong. Dapat malinaw ang layunin sa pulong. Kung iba't ibang paksa ang pinag-uusapan at walang direksyon ang pulong, ay nakawawalang gana sa mga kasapi. Ibig sabihin kung ano lamang ang layunin sa pulong, yun lamang ang dapat pag-usapan. Bara-bara na pulong, walang sistema ang pulong, ang lahat ay gustong magsalita, kaya nagkakagulo. Ibig sabihin, dapat isa-isa tayong magsasalita, hindi dapat nagsasabay-sabay para magkaroon ng pagkakaintindihan. Pagtalakay sa napakaraming bagay, hindi na nagiging epektibo ang pulong dahil sa dami ng agenda at pinag-uusapan. Gaya nga ng aking sinabi kanina, kung ano lamang ang layunin, paksa o agenda sa mismong araw na iyon, yun lamang dapat ang pag-usapan. Hindi dapat isali o hindi dapat isali sa pagpupulong ang mga bagay na hindi naman konektado sa layunin o paksa. Pag-atake sa individual, may mga kasama sa pulong na mahilig umatake o pumuna sa pagkatao ng isang individual. Nagiging personal ang talakayan kaya't dahil dito, nagkakasamaan ng loob ang mga tao sa pulong. Ibig sabihin, hindi dapat natin daanin sa personalan ang pulong. Hindi dapat natin atakihin ang pagkatao o kakayahan ng mga taong kasapi sa pulong. Bagkus, dapat ang maging goal o layunin ay maging matagumpay ang pulong at maging matagumpay ang okasyon o pangyayari na gaganapin. Pag-iwas sa problema, posible sa isang pulong ay hindi ilabas ng mga kasama ang problema ng organisasyon. Sa halip, ang binabanggit nila
ay iba't iba at walang kabuluhang bagay para maiwasan ang tunay na problema. Ibig sabihin, dapat kung ano ang problema na dapat solusyonan, yun dapat ang sinasabi sa pulong. Hindi dapat isali ang mga bagay na hindi naman makatutulong o mga bagay na walang sense para maiwasan ang tunay na problema. Kawalan ng pagtitiwala sa isa't isa, walang ibubunga ang mga pulong na walang pagtitiwala at pagbubukas sa isa't isa. Dapat tayong magtiwala sa isa't isa kaya nga tayo ay nagsama-sama dahil maganda ang magiging kooperasyon o kolaborasyon ng bawat isa. At kapag pinagkatiwalaan tayo ng isang tao, hindi dapat natin ito sirain. Dahil ang tiwala kapag nabasag o nasira, hindi na maibabalik sa dating anyo. Parang salamin. Kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dating nitong itsura. Masamang kapaligiran ng pulong, masyadong maingay o magulo ang lugar ng pinagpupuluhan kaya hindi magkarinigan. Dapat ang pinagpupulungan o ang lugar na pagdarausan ng pulong ay maayos, tahimik para magkaroon ng magandang pag-uusap o koneksyon ang bawat isa. Hindi tamang oras ng pagpupulong, ang meeting ay hindi dapat natatapat sa alanganing oras, tulad halimbawa ng tanghaling tapat, sobrang gabi, o sa oras ng trabaho ng mga manggagawa. Ibig sabihin, dapat ang oras ng pagpupulong ay ang oras na ang lahat ay makakapunta. Walang labis, walang kulang. Dapat lahat ay bakante. Dahil masamang tingnan o pangit tingnan kung ang pulong na gaganapin ay wala ang leader, wala ang isang konsehal, wala ang isang miyembro. 'Di ba? Mas maganda kung kumpleto. Para kapag nagkapalitan o nagkabigayan ng ideya o opinyon buo, nakukuha ang opinyon ng bawat isa. Ika-anim, komunikasyong di verbal, proseso ng pagpapahayag ng mensahe o komunikasyon na hindi gumagamit ng mga salita o wika. Ibig sabihin, hindi tayo magsasalita. Ano ang gagamitin? Iba't ibang uri ng di verbal na senyas, kilos at simbolo. Komunikasyong di verbal, senyas, kilos, simbolo at galaw ng katawan. Hindi tayo magsasalita. Ano ang mga uri ng komunikasyong di-verbal, kumpas o gestures, paggamit ng galaw ng katawan, galaw ng kamay, kilos ng katawan, at iba pang kumpas upang magpahayag ng mensahe. Halimbawa nito ay ang pagtaas ng dalawang palad para sa pagbati o pagtango ng ulo para sa pagsang-ayon. Ekspresyon ng mukha o facial expressions, ito ay ang paggamit ng iba't ibang ekspresyon ng mukha tulad ng pagngiti, pag-iling ng ulo, o pagkunot ng kilay upang iparating ang damdamin o mensahe. Pagngiti, ibig sabihin ito ay nagagalak, natutuwa. Pag-iling ng ulo, maaaring hindi ka pumapayag. Pagkunot ng kilay, maaaring nagtataray, nagtataka, nagagalit, naiinis. Tono ng tinig o tone of voice, ito ay ang paraan ng pagbigkas at pagtunog ng tinig sa pagpapahayag ng mensahe. Ang tono ng tinig ay maaaring magpahayag ng emosyon o intensidad ng mensahe kahit na ang mga salita ay pareho. Okay? Tono ng tinig o tone of voice, paraan ng pagbigkas sa isang salita. Katahimikan o silence, pagkawala ng tunog o katahimikan ay maaaring may kahulugan sa iba't ibang kultura o sitwasyon. Bakit ba tumatahimik ang isang tao? Pwedeng tulog, nagpapahinga, nagre-relax, nagdadasal. Maaaring isang paraan ng pagpapahayag ng respeto, pag-aalala o pagkakaunawaan. Simbolo at sinaunang tradisyon. Symbols and cultural practices, ito ay mga senyas o simbolo na may partikular na kahulugan sa isang kultura o grupo. Halimbawa nito ay ang paggamit ng watawat para sa pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Okay? Simbolo ng watawat, pagpapakita ng pagmamahal o pagkakakilanlan. Ikapito at pinakahuli, ekspresyong lokal. Ang ekspresyong lokal ay mga salita o pariralang nasasambit ng mga Pilipino dahil sa bugso ng damdamin kagaya ng galit, yamot, gulat, pagkabigla, pagkataranta, takot, dismaya, tuwa o galak. Ibig sabihin, ito ay hindi plinanong sabihin.
Okay? Hindi plinano na kaya nasabi dahil maaaring nagulat, nagalit, naiyamot, nabigla, nataranta, natakot, nadismaya, natuwa o nagalak. Ano ang mga halimbawa ng ekspresyong lokal? Diyos ko, naku po, tanga, sus, Mariosep. Ilan lamang ito sa mga salita o ekspresyong lokal na nasasambit ng mga Pilipino dulot ng bugso ng damdamin.